Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. Katanong mo ka ako. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 2025. Kunin mo lang sa iyo, Ang dami yung energy. Maaring tayo is vice versa. Kuha natin first week, second, third, and fourth week. Okay? Nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate at hindi nangyari sa iyo, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakukuha. February 2025, Scorpio. Ano ang posibilidad na kaganapan by the first week kay Scorpio? Please show me. Scorpio. February 2025, first week. First week, the Queen of Wands. Memory. Okay. Bakit po? Ano po yun? Ay, tulog ka. Okay. By the first week, Scorpio, meron ka raw, hindi ko alam kung ikaw or vice versa, may tutulungan ka o may tutulong sa'yo, no? Na may tutulungan ka or tutulong sa'yo, may pagtulong ako nakikita, a mother figure, ganun ang nakita ko. Maaring kapatid mo, maaring magulang mo, maaring may pagtulong. As in, may pagtulong ako nakikita with the first week. And also, meron ka daw mga iisipin o kuhanin mo ako sa ito sa inyo. Meron ka mga iisipin o aalalahanin or something, maaring meron kang pasan-pasan na isang sitwasyon sa buhay mo na about sa iyong kapatid, sa iyong health, sa iyong kondisyon, sa iyong situation. Ganyan. May mga iisipin ka raw. Ganun. Iba sa inyo, maaring meron kayong insomnia. Iba sa inyo, maaring may migraine kayo, manakit ang ulo nyo. O kaya, sa iba sa inyo, meron kayong illusionin na isang bagay. No? Sa nakita ko dito. Iba sa man sa inyo is there's a communication happen or maaring mariremanizing mo o mamimiss mo yung mga tao in the past o kaya kapatid mo, mga nangyaring magaganda at mga pangit na situation in the past, maaring, iba ganun, mga mariremanizing mo yung the past situation sa nakita ko. Iba naman dito, pag-aalalaw or pag-aalala sa mismong sarili sa nakita ko dito. Siguro kung may health issue kayo, ikaw or malapit sa puso mo, kung may mga health issue, maaring yun, iisipin mo yun sa iba sa inyo. May mga pasan kayo na iisipin in this day. Maaring negosyo, ganyan, maaring kung may negosyo kayo, baka iisipin nyo yun, di ba? Baka may mga gusto pa kayong gawin, ganyan. O kaya kaperahan, ganyan, stability, ganun. Iba dito, maaring meron kayo isang situation na maaring mariremanizing mo na in the past situation na hardship. Ganun din yung sinabi ko kanina, no? Ang gulo ko talaga. Ganun. Sa iba naman is may mga disappointment sa isang sitwasyon sa buhay mo. Sa nakita ko, may mga disappointment, may mga sadness and disappointment na magaganap o mangyayari related to your family, trabaho mo, sa stability mo, sa negosyo mo, malaki man o maliit yung negosyo, mga ganun ang nakikita ko. I hope wala namang walang pagsisisi.
O maaring iba sa inyo, baka maalala nyo lang yun, yung mga pinagsisihan nyo in the past. Ganyan. I hope walang sobrang stress, no? I hope walang ganun. Yan. May tao ako nakikita dito parang natatakot. Yun na nakikita ko. Parang may taong natatakot. O nakakaramdam ng kaba or something ganun. Ako nakikita. Ikaw or vice versa. Tingnan natin, Scorpio. Madami kang isipin dito. I hope walang stress, anxiety, depression. I hope walang ganun. Walang ganun ka-deep, no? Tingnan natin, Scorpio, ang iyong second week ng February 2025. Maari naman yung iba sa inyo dito, meron kayong nililihim na ayaw nyong malaman ng nanay mo, ng kapatid mo, ng malapit sa puso mo, ganyan. Na kaya maaring iyon yung inaalala mo. Scorpio, second week. Parang pareho. Ano ba yun? Ano bang meron sa'yo, Scorpio? Ba't ganito? Okay. Siguro hindi ikaw. Tingnan natin. Okay, by the second week, ang nakikita ko sa'yo dito, yun pa rin, parang pa rin, siguro yung iba siya magkakaroon kayo ng nightmare, ganyan, baka managinip kayo, yan. I hope wag naman, no? Iba kasi parang, palagi kayo nagkakaroon ng nightmare o panaginip, no? Sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko by the second week, there's a sadness, ako na nakikita, pero yung sadness na yun is magtatapos eh. Maaring meron kang isang sitwasyon na matagal mo nang pinagtitiisan o pagtitiis na isang situation sa buhay mo, pero this time is nakikita ko na mag-end yung sadness na yun. Mag-end siya. So nakita ko parang either mag-end siya kasi dahil makaka-recover ka na doon sa sitwasyon na yun. Ganyan. O sa mga, disappointment, sadness, or anything na parang hindi nag-fulfill yon, na parang you feel in conflict or you feel na basta hindi magandang situation, pero mag-end yun. Mag-end na daw yun, no? Maaring because of yung iba dito, dahil maaring may magpapayo sa inyo o may tutulong sa iyo, or vice versa, baka yung tao na yun dahil sa sitwasyon na yun, tapos ikaw ang tutulong sa kanya. Yung ganun. O ikaw magbibigay ng payo sa kanya. Sa nakita ko dito. Kasi magkakaroon na dito ng new beginning sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, kumbaga yung suffering na mangyayari o nangyayari sa buhay mo is magtatapos. Pero, kung kikilos ka, no? Kung kikilos ka. Kasi it's up to you to make it happen. Pag hindi ka mag-action, hindi siya matatapos yung sadness na yon. Makukulong ka na at makukulong ka doon at magsasuffer ka doon. Diba? Pero pag kikilos ka at mag-i-start ka ng new beginning, magfo-focus ka at mag-action to make it real, at magkakaroon ka ng clear goal at magfo-focus ka doon at magiging aware ka na sa mga bagay na gusto mong gawin to your career, to your physical health, is magtatapos yun. Diba? Mariresolbahan yun. Pero kung hindi ka mag-action, no, iaano ko lang sa'yo, kung hindi ka mag-action, hindi yun mariresolbahan. Mag-i-stay at mag-i-stagnant ka doon sa sitwasyon na yun. Diba? If you want to recover dun sa sitwasyon na yun, you need to take it action. Kailangan sa'yo is a positive motion. Kailangan sa'yo is you need to start a new beginning. Kailangan sa'yo is it's time to change. No? It's time to start a new beginning. Halimbawa, it comes to health. Meron kang problema sa health. Diba? O sa pera.
Diba? Ano dapat mong gawin? O sa health, di kailangan mag-exercise ka, mag-walk-walk ka, mag-action ka, galaw-galaw ka, o paano naman sa pera, o dun sa business mo, o anything na financial something, o career man yan, yun dapat mong gawin para maging okay siya. Diba? Kailangan mo ng bagong perspective, o pananaw sa kinabukasan. Kailangan mo ng magkaroon ka ng skill development. Kailangan magplano ka. Kailangan mag-focus and take it action ka, syempre, para maging totoo yun. Kailangan meron kang layunin in life. Diba? I-try to reminiscing the past situation na kung ikaw is nagkaroon ka ng problema sa pera, sa negosyo, o diba? Paano mo na-resolbahan yun? Diba? Ano yung naging layunin mo? Dapat ngayon, this time, take it action na may layunin sa buhay. Alam ko naman na may layunin ka naman sa buhay palagi. Pero kung medyo nagkakaroon ka ng trouble, ganyan, panibagong layunin uli. Yeah, ganon. Be grounded. Kailangan sa iyo is, mag-take advantage ka sa mga opportunity na darating o gagawin mo this time. Kailangan advance, no? Kailangan advance talaga siya. Mag-think ka na kaagad. Mag-ipon ka na ng money, ganyan, or anything to recover yung situation na yun. Kung kailangan mong umalis, mag-walk away, o baguhin yung mga decision making, change of life, anything, para makarecover lang. Tingnan natin, Scorpio, ang iyong third week, February 2025. Third week ni Scorpio. Sa love life man yan, sa pera man yan, anything, kung saan, sa anong aspeto ng buhay mo yan, no? Kung magpapakulong ko lang doon, edi ikaw na rin. The King of Swords. May mga coincident, ako nakikita sa'yo. Yan. By the third week is may mga coincident happen na hindi mo talaga aasahan ang mangyayari na maaaring may mag-aya sa'yo, mag-chill kayo, ng mga kaibigan mo, kakilala mo, kapatid mo, malapit sa puso mo, ganyan. Diba? Baka iba sa inyo, nagpo-fortune telling, ganyan, nagtataro, o kaya may kakilala kayo nagtataro, bigla mo kakausapin siya, ganyan, o kaya kakausapin kayo, mga ganyan. May mga joy, happiness, ako nakikita sa'yo, na mangyayari. Tingnan natin. May communication, ako nakikita eh. The Devil. Medyo hindi maganda, no? Nako, Scorpio. Hindi kayo lahat, ha? Hindi kayo lahat. Pero meron ako nakikita. Hindi kayo lahat, pakaka-relate. Pero may tao dito na nagpapagawa sa'yo ng hindi maganda. May ginagawa siya sa'yo. Hindi ko alam kung dinadasalan ka niya, binubulungan ka niya, or ano, ganyan. Parang may ginagawa, basta it's bad. Bad siya, as in bad. Maaring karelasyon mo, maaring friend mo, maaring, basta meron talaga. Ang dami niya kasing ang dami yung energy meron. Sana hindi ka isa dito sa nakikita ko, ha? Pero mayroong gumagawa ng hindi maganda. Ganyan. No? Tsaka kung kayo is wag kang inom ng inom. Halimbawa, yung kaibigan mo, binigyan ka. Wag kang inom na inom. Nasa sa'yo yun, trust your intuition. So, nakita ko to. So, iba naman sa inyo is, merong tao. There's an offering. Ako na nakikita dito, na bad energy siya, syempre.
Hindi ko alam in what way, baka ayain ka niya in a wrong way o in a bad situation, ako nakikita, na maaaring itong tao na to is may masamang pakay o masama yung thinking niya or a bad influence sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Ganun nakita ko. Maaaring may pag-aya or maaaring karelasyon mo to, di ba? Na gusto niya makipag-communicate sa'yo. Kung sino man siya, ganun, na maaaring there's a bad energy, ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo is, meron kayong desisyonan na isang sitwasyon sa buhay mo, pero ang nakikita ko sa iyo is, hindi ka agad makapag-desisyon doon. Parang iisipin mo muna siya kung kailangan mong gawin yung bagay na yun o sitwasyon na yun, or maybe naman is, nahandun yung maghihintay ka ng sign para gawin yung sitwasyon na yun, no? Sa nakita ko, para magkaroon ng pagbabago, para maghihintay ng sign yung iba. Iba naman dito is makakaramdam na kayo by the third ng pagka-boring or you're feeling stuck sa isang situation mo, ganyan. I hope wag tuloy-tuloy to dito, no? And then, nandun din yung sitwasyon na iba sa inyo is maaring may makakausap kayo or kakausapin mo, vice versa, na maaring magka-either rejection siya or madi-dissatisfaction ka dun sa pag-uusap na yun o sa sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. Iba dito, there's a painful situation. Ako na nakikita dito na you need to heal. Ganyan. Ingat. Well, ang dami niya namang energy eh. Maring hindi niya naman energy yan. Pero, alam niyo ba na naiiwasan niya? Siyempre, kumbaga, if this is a warning para sa iyo, siyempre mapapaisip ka na, di ba? Ay, kailangan ko nang mag-ingat na ganito, ganyan, ganun. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi ko sa akin man o hindi yung energy na yun, kailangan gumawa ako ng paraan para hindi ako tabla ng mga ganon o yung mga sinabi ni ate, di ba? Ganun yun. Hindi yung, kasi iba kasi iniisip nila, anong negative naman ng reading? Hindi nila alam, it's a warning, di ba? Hindi nila alam na pinaghahanda kayo ni universe kasi hindi kasi maganda yung pakikinggan nyo lang yung mga good news. Paano kayo makakaiwas, di ba? Paano ayaw nyo ba na marinig nyo yung warning na galing sa taas, di ba? Kay universe para makaiwas kayo kasi ginagawa niya to para gusto niya maging maganda yung buhay natin. Kaya nga 'di ba, meron tayong intuition, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko palagi sa inyo, alam ko na alam niyo rin yun na you need to trust more to your intuition kasi yung intuition na yun is guided from the universe, guided from your angels. 'Di ba? Yun. Marami kasi negative person na ayaw mag-accept ng advice or warning. Ang iyong 4th week, kaya ko rin explain lang. Hindi lang naman sa Scorpio actually, sa lahat ng zodiac sign. Gusto nila for good news ang nadidinig nila. Eh di wow, sila na yung walang problema sa buhay. Di ba? Eh di wow, lahat nare-resolbahan nila. Okay. Tingnan natin. Uy, may tao. Okay, let me see. Stagnant, ano? Tingnan natin. It's more, kung titignan ko to, parang andun yung nagstay ka sa isang sitwasyon. May isang sitwasyon sa'yo na hindi yung Tingnan natin. Naku, tingnan mo, ito nga, oh. O, diba, yan, pareho yan, oh. Diba yung una sinabi ko dito? Ayan. May nagsiseremonya sa'yo. Malapit sa puso mo. At maaari itong tao na to, hindi ko alam kung karelasyon mo siya, or dati is, o karelasyon mo na siya ngayon, or karelasyon mo siya noon, ganyan. Na, maaring ito is nasasaktan siya o nasaktan mo siya. Vice versa. Nagkaroon ng mga sad memories kasi. Ako nakita, aray, sakit lang pa ako naman. Naku, naloko na. Bulong to, no? Binubulungan ka or may mga pinagagawan ka, kumbaga. Ito. Oo nga. Parang nag-away ata kayo nito. Nako, iba dito, ano pa to? Hindi lang, nagpagawa at nagpabayad. Parang, yung iba kasi parang yung parang nagpabayad siya or siya yung gumagawa. Ang nakita ko dito.
Mm-mm. By the fourth week, napataas ako ng paa sa'yo. Dahil, Diyos ko po, it's serious to, ah. Mm-mm. Sana hindi kay lahat. May humihiling kasi nasaktan siya sa nakita ko dito. Medyo iba sa inyo is bulong ito, no? Doon sa ceremony or nagkakaroon ng black magic sa iba or pagbulong or pag-aanuyo, anyunyo. Ayan, mga ganyan. Alam mo, at least pinakita na sa inyo para mas maniwala kayo. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling lang si ate. Nako, maniwala kayo sa akin. Yes, inaasam niya kasi ikaw eh. Inaasam ka nitong tao na to sa nakita ko dito. There's a love. You are the missing cup ng buhay niya sa nakikita ko dito. And then also, yung iba dito, gusto niya ng reconciliation or gusto ka talaga niya. Ganon ang nakikita ko. Nitong tao na to. Kung nagkahiwalay kayo, ganun din. Or hindi o kayo naman, pero hindi kayo kasal, ganun din siya. Ganun din ginagawa niya. Same lang. Same lang. Oo. Yun ang nakikita ko. Parang gusto niya na magkabalikan kayo nitong tao na to. Sa iba naman sa inyo, may mga sitwasyon na you are moving on, no? Sa nakita ko, kumbaga you have a positive destination or positive path this time sa nakikita ko dito. Andito na you're finding your peace and then you're starting again sa sitwasyon mo. Parang mayroon kang isang bagay na ilelet ko ang nakita ko dito kasi nakita ko na yung movement mo this time. You try to make it balance yung meron ka sa ngayon kasi gusto mo na magkaroon ng mga malaking pagbabago sa iyo kasi we have the Ace of Cups. Sabihin talaga is meron isang sitwasyon sa buhay mo na pipilitin mong balansihin yung bagay na yun para maging okay. Ganun sa nakikita ko. Halimbawa, meron kang karelasyon. Kahit na hindi mo siya gusto, pero iintindihin mo siya. Ganyan. Kumbaga, hindi ka makikipagtalo sa kanya, hindi mo na lang siya aawayin, ganyan. Para hindi kayo magkagulo, sa nakita ko dito, or hindi siya mainis sa'yo, or hindi kayo magtalo talaga. O kaya naman, hindi man siya karelasyon, maaring hindi ka makikipagtalo maaring kung makikipag-usap o may makikipag-usap sa'yo, hindi ka makikipagtalo sa kanya. Parang intindihin mo siya, ganyan. Para magigib ka ng understanding sa kanya. Ganyan. Kasi gusto mo lang happy-happy, gusto mo lang ng peaceful, ganyan. Gusto mo lang ng okay, ayaw mo ng conflict, mga ganun. So, nakita ko dito. And also, iba sa inyo, is kasi more on maturity, yung iba sa inyo, no? Yung iba sa inyo, ha, siguro kaya ginagawa ng iba dito na maaring there's a no closure, ako nakikita dito. Maaring hindi man siya gumagawa ng ganito, maaring andun yung they thinking of you abad. Yung parang nagbubulong-bulong siya na sana ganito ka, sana ganyan ka, sana ganun ka, ganyan. Pero iba may gumagawa. There's a person na may ability na meron ganito. Kuhanin mo lang, ay, hindi mo pala malalaman, ano, paano nga, ate, paano ko malalaman? Oo nga. Pero kung alam, ayaw mo na, babalik naman sa kanya. Babalik naman sa kanya yun eh. Ayaw mo na. Someone want a new beginning again sa'yo kasi gusto niya reconciliation sa'yo. Gusto niya makipag-usap sa'yo sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. They wishing you. Oh, meron talaga ako nakikita dito na na may something. Tingnan mo. There's a burden, ha? May burden. Ako nakikita. Arigatou namaste, God bless.